Alam niyo mga sangkay, usap-usapan pa rin po hanggang ngayon itong mga pasabog po ni President Donald Trump. Buong mundo mga sangkay ay nawindang. Pag-usapan po natin ngayon at alamin po natin ang mga matitinding pasabog ni President Donald Trump na kung saan sa mga utos na ito, sa unang araw ng kanyang opisina, buong mundo mga sangkay, ginulat. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po ang lahat ng mga solid sangkay? Naway ayos lamang po tayo dyan. At ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong si President Donald Trump. Itong mga matitindi po niyang mga sinabi. Sa unang araw ng kanyang opisina o sa kanyang opisina bilang presidente ng bansang Amerika. No? Sa pangalawang pagkakataon mga sangkay, nagbigay po kaagad ng mga matitinding utos ang Pangulo ng Bansang Amerika. At alamin po natin ngayon, bago tayo magsimula, pag-subscribe po yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.42 million subscribers na po kaagad tayo. Pamira. Ang bilis po. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout ko pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon, inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Eto na nga, pag-usapan po natin itong gumulat sa buong mundo, no, na mga kautusan ng presidenteng si Donald Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Simula na ng Golden Age of America. Ito ang pangako ni US President Donald Trump sa kanyang pagbabalik sa White House ngayong araw. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Trump na uunlad at muling igagalang at kaiingitan ang Amerika sa buong mundo. Alam nyo mga sangkay, totoo din po yan eh. For how many, ilang taon mga sangkay, no, na ang Amerika hindi na po ginagalang. Naalala nyo mga sangkay, si Barack Obama kung banat-banatan po ni Tatay Digong noon? Diba? Ang titindi po ng mga sinasabi noon, talagang hindi na po iginalang yung bansang Amerika dahil nga po sa mga namuno, mga sangkay, na galing dito. Ito pong part nito mga sangkay, ito po yung mga Democrats na kung saan winasak po nila yung US. Kaya ngayon, ang status po ng ekonomiya ng bansang Amerika, pabagsak ng pabagsak. Hanggang sa umabot sa punto na itong bansang Amerika, hindi na po ginagalang. Tingnan nyo mga sangkay kung banat-banatan po ng Russia, ng North Korea, ng bansang China. Di ba? Kaya ngayon mga sangkay, itong si Donald Trump talagang maangas. Simula ngayon, igagalang na yung bansang Amerika. Muli na daw po itong titingalain. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Hindi na nagsayang pa ng oras si US President Donald Trump upang agad na ipatupad ang mga pagbabago na nais niyang gawin para sa bansa. Sa kanyang unang araw sa pwesto, ilang mga kautosan ang kanyang nilagdaan, Ito na mga sangkay. kabilang ang pagkansila ng 78 polisiya ni Joe Biden. Nako po. Kasama rito ang executive order na nag-aatras sa mga federal na ahensya na palawigin ang mga pagbabawal sa diskriminasyon sa kasarian. Pinirmahan rin ni Trump ang isang aksyon
na nagpapatupad ng hiring freeze para sa mga empleyado ng federal ng gobyerno sa pamamagitan ng executive branch. Formal ding itinatag ni Trump ang bagong Department of Government Efficiency bilang isang entity sa loob ng federal na pamahalaan sa isang ehekutibong aksyon. Nagdeklara rin ito ng national emergency sa south border at gagamitin ang mga resources at tauhan ng Pentagon upang magtayo ng border wall. Ito po yung mga wall, mga sangkayo, sa border po nila. Ito po yung pinapasok ng mga ibang lahi, no? Na mga kalapit lamang po ng United States of America. Mga sangkay, kung kaya't ngayon, mainit na mainit po talaga yung ulo ni Donald Trump at gusto po niya maisaayos ito. No, isa po 'yan sa may matinding kautusan ni President Donald Trump ang maproteksyonan na po yung kanilang bansa ngayon. At itong wall mas paigtingin po ang pagbabantay. Kumalas na rin ang US sa World Health Organization at Paris Climate Accord. Ayun, ito yung isang malaking pasabog, mga sangkay, 'di ba? Yung pagkalas niya sa Paris Agreement, sa WHO. Pinalawig rin ito ang deadline para sa parent company ng TikTok na makahanap ng bagong may-ari o makaharap sa ban sa US. At panghuli, ang pagpapatawad o ang pardon sa mga sangkot sa January 6, 2021 US Capitol attack. We hope they come out tonight, frankly. They're expecting it. Approximately 1,500 people. Six commutations. We're looking at different things. But the commutations would be the ones that we'll take a look at. Maybe it'll stay that way or it'll go to a full pardon. Tatlong inaugural balls din ang isinagawa para sa nagbabalik na Pangulo. Una rito ang Commander-in-Chief Ball. Sa kanyang maiksing talumpati, muling iginit ni Trump ang kanyang planong pagpapatigil ng mga kasalukuyang gyera at pag-iwas ng madamay ang US sa mga kaguluhang walang kinalaman ang bansa. Yan na, mga sangkay, yan ang isa sa kaabang-abang. Kasi for example, itong Ukraine, di ba? Nasa gera po sila eh. Damay po ang Amerika dyan. Actually, damay naman po talaga sila. Kasi, ayun nga po sa mga report, no? Mga pag-aaral, mga pananaliksik, mga lumalabas po galing sa mga intel. Ang Ukraine ay isinubo lamang. Kaya nga lang, itong mga naunang namuno sa US ang may gawa, mga sangkay, hindi si Donald Trump. Ngayon itong Ukraine, gusto nila na itong Amerika ay bumakap ng bumakap. Ngayon, iba na po yung polisiya. Ibang-iba po kasi itong si Donald Trump. Hindi po ito kagaya ng ibang mga sangkay na tuta lamang po, no? Tuta lamang po ng mga elitista dyan sa US. Itong si Donald Trump, bukod sa maka-Diyos, mga sangkay, ma-prinsipyong tao. Hindi po pwedeng utos-utusan yan ng kahit na sino. So ngayon, iiwas daw po sa mga digmaan ang Amerika. Lahat ng mga wala namang kinalaman ng US, iiwas po dyan, mga sangkay. Yan yung kaabang-abang. Ano ba ang magiging stand po dito ng administrasyon ni Trump sa sigalot ng Pilipinas at China? As I said in my inaugural address, we will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. It's called peace through strength. We won't have to fight the war. Pangako ng 47th US President sa US military na magiging malakas ito na walang sino man ang magtatangka na makipaglaban sa US Ayan na. at i-deploy ang kanyang administrasyon ang all-American made na Iron Dome upang protektahan ang US homeland sa anumang banta ng kaaway. Ayan na, mga sangkay, no? Matindi po yung banta ngayon ni President Donald Trump. Bukod sa titingalain ang US, ang sinabi niya rin po dito, mga sangkay, walang sino man, kung baka katatakutan ng lahat ang bansang Amerika at walang sino mang magtatangka sa US na umaway. Dahil matatakot po sila, mga sangkay, sa puwersa. Matinding pananalita ito, mga sangkay, galing po kay Donald Trump, na hindi po yan narinig natin sa mga naging pangulo mula po sa kabilang dako, mga sangkay, mga Democrats. Kung kaya't ang Amerika, bagamat malakas silang bansa, wala, hindi na po sila nirespeto. Maliban po ngayon, mga sangkay, na si Donald Trump na po yung presidente.
but we will again build the most powerful military the world has ever seen. We're going to have it. You know, we did that 4 years ago, and then it was a little bit dissipated. But we're going to do it again, but much bigger, much stronger than ever before. We're also doing the Iron Dome, all made in America. Dumalo rin siya sa Liberty Ball at Starlight Ball. At Monica, base dun sa mga nakakausap nating mga supporters ni Trump kaninang umaga nung siya ay kasalukuyang sinusworn in, ay mataas ang kanilang expectation sa pag-unlad ng kanilang buhay, specifically pagdating sa larangan ng ekonomiya. Okay, mga sangkay. So yan ang mga matitinding pasabog, no? Iwan ko na mga magiging reaction dyan nila Xi Jinping, no, ng presidente ng Russia. Matindi po mga binitawang salita, pero hindi sila makikipag-engage sa war. Pero, mga sangkay, ayon po kay Donald Trump, palalakasin ang kanilang sandatahang militar at katatakutan muli ng buong mundo ang mga sundalong mga Amerikano. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.